Magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba, ililihim ko. Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sasabihin mo at ngayon ang sasabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw ko kitang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh. O, ngayon. Ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol sa sabihin mo ngayon? Binigyan ka kaninang 30 minutes eh, di ba? Opo. O maliban dyan, yung dati mong abogado, si Attorney Lorna Kapunan, Opo. nag-usap din kayo. Opo. Sino pa, maliban dito sa mga abogadong ito, o yung isang abogadong maring si Attorney Villa Senior. Pero maliban dyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Wala. Yung senador? Ay, wala po. Sigurado ka ha? Wala po. Mamaya paliwanag ko nagkamali ka. Ikaw ba'y nag-attend ng mga meetings at nandyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? Kung anong sasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba'y nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maganda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala po. Okay? Ikaw ba'y gumawa ng mga nota sa isang notebook tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At minasa mo bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po. Wala po kaming kopya. Alright. O, nakita mo na. Sabi ko na eh. Sasagutin mo lang ako with a blank wall. Anong alam mo? Nakadedma ka sa akin. Paano tayo ngayon makaabot sa katotohanan? Hindi bale. Question. Next question. That's one set of questions. Pinagbadali-dali ko lang dahil alam ko ng sagot mo ay I invoke my right. Ngayon tingnan natin. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo. Pero hayaan mo sana ako na magpaliwanag uli sa iyo. Anong ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa, no? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka makalusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. Eh, biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing tanda ka na ni tanda. Oh, ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghihingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong. Para kang naabsuelto, para kang na-quit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka, pagpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kaya lahanin mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh natural, kung akusado ka, ang tao, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan libre pa siya.
Oh. Ngayon, babasahan kita ng Rules of Court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko yung sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito, Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan, ininsulto ako ng aking mga kapwa senador. Mga inggitero. At nang insulto pa po, wala ako dito. Oh, nandito na ako. Abangan nyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng inggit eh. Ano nang ang hinahanap ko sa iyo? Oh well, anyway. Imamaryo ko na lang. Sabi ng korte, Rules of Court. The rules of the Court of Justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala. Maliban lang kung siya ang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero ang akusado nag-apply maging state witness, dapat he must meet 5 criteria. 5 ang listahan ng husgado eh. Number 1, there's an absolute necessity for your testimony. Number 2, there is no direct evidence against the others. Number 3, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korteng maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka-most guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, sa umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness, wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after a full trial, no? So, lahat tayo, kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat ng parusa, ay gustuhin na lang natin mag-state witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty. Ngayon, gusto ko lang sabihin doon sa kalaban kung kinukutya ako dahil sinabi ko, only the court can grant immunity. Ito, People versus Osimar, 1991. People versus Mangulabnan, 1991. People versus Armada, 1993. People versus Cordero, 1996. At isa pang buong listahan. Yun nga ang problema, pag ang tao hindi nagtapos ng college, magle-lecture sa abogada tungkol sa batas. If the ombudsman files a case in court, the prosecution is allowed to present its case. But before the prosecution rests its case, the prosecutor is allowed to file a motion with the court to order that one or more of the accused shall be discharged with his consent so that they will become state witnesses. Yun ang inasahan nitong mga subordinates mo na naging whistleblowers laban sa iyo. Nagagawin silang state witness, hindi naman silang pinaka-most guilty. Kaya absuelto sila pag pinayagan sila sa korte. Hindi dito, sa korte. Absuelto sila, wala silang pananagutan. It's as if they will not even be tried, hindi man lang yan sila bistahin eh. It's as if they went to trial and then they were pronounced to be acquitted. Ganon yun. Kaya lahat yan magiging state witness dahil wala namang limitasyon kung ilan ang state witness. There is no limit. Ibang tao, akala nila, isa lang pwedeng state witness. Hindi. Lahat pwede kung gustuhin ng korte. Kaya ikaw sana, yun din ang hangarin mo eh, na makalaya ka at wala kang pananagutan na sa batas. Pero, una, binasa ko, nirecite ko sa iyo yung 5 requirements, no? Kailangan na hindi ikaw ang most guilty. Dahil marami niniwala, ikaw ang most guilty dahil lahat ng foundations na hindi naman pala totoo, sabi nila, ay mga fake NGOs na ikaw ang nagpundar o ikaw ang nag-umpisa o ikaw ang nagpalakad o kaya they don't really exist except your say so. Kaya,
it is very important, Mrs. Napoles. I will speak in Tagalog, pero masama ang Tagalog ko. Pagbigyan mo na sana ako. Napakahalaga na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung most guilty ka, bibistahin ka eh. Baka you will be sentenced to 20 or 40 years, no? Wala pa naman silang naimbentong cream na will take away 20 years from your face or 40 years from your face. So malaking disgrasya yon para sa isang babae. Hindi mo naman siguro inaamin na ikaw ang most guilty. Inaamin mo bang you're the most guilty? Hindi po. No, of course not. Kaya, kung ayaw mong aminin na ikaw ang most guilty, dapat lang sabihin mo ngayon pa lang, sino ang most guilty sa tingin mo? Para hindi niya ilipat sa iyo yung pagka-most guilty niya. Kasi yung taong yun, nakikinig sa atin eh. Hindi nagpapakita yan eh, yan ang style niya. Pero nakikinig yan at napakaraming pera niyan. Pagkatapos nito, para lakarin niya ang magalamay niya. Sisiraan niya ako, halimbawa. O pati ikaw, pasiraan ka na rin niya. Maraming gustong patayin ka eh. Kaya, tuturuan na kita bilang isang abogada na sabihin mo nang gusto mong sabihin para hindi ka na ipapatay. Kung hindi ka pa nagsasalita, sabi mo lang, I invoke my right against self-incrimination, baka bandang huli, down the road, magpalit ang isip mo at nagdaldal ka ng lahat o di panganib sila. Pero kung sabihin mo na ngayon, nawala na sila ng motibo para papatay ka dahil nandyan ang testimony mo eh. Kinukuha yan ng stenographer dito eh. And that is under oath. It is in effect an affidavit. Or maybe even a dying declaration. For all you know. Dahil a dying declaration has very strong probative value. Pag sinabi mong sa tingin ko, patayin ako ng ganyan, maski patay ka na, napakalakas ng papel o affidavit mong yan, dahil it was given in consciousness of impending death. Kaya, yun ang paliwanag ko sa iyo para mapag-isipan mo pag mag-isa ka lang. Pag pinayagan mo itong takbo ng mga pangyayari, maring lilitaw ka, you are the most guilty. Pero sabi mo, hindi ikaw ang most guilty at naniniwala ako sa iyo. Dahil, hindi ba, high school graduate ka, hindi ba? Opo. Nagpunta ka ba ng college? Hindi po. Hindi kaya, sa tingin ko, ng isang kamukha mo, although, sinasabi ko even in public, na di abilidad ka talaga. May abilidad ka, your mind is very organized. But never mind that. Habang buhay ka pa, nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member, at lalo na yung mga congressmen na napangalanan na ng mga subordinates mo. Nasa panganib silang masira ang buhay nila, mawala ang kayamanan nila kasi kung found guilty sila of plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng estado yun eh. Malaming panganib sa kanila na buhay ka. Pero kung ngayon pa lang sasabihin mo na, wala na silang motibong patayin ka pa. Dahil ang record mo ay dokumento na. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na maaga pa. Huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino ang most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O hindi mo alam? Ako alam ko eh. Dahil napakalawak ng sakop niya, parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan, hindi naman sa minamaliit ko ang mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. Hindi ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila. Kaya biglang sabihin ng galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga-Basilan, Mindanao ka, o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para makapag-eskwela ka sa Metro Manila. Ikaw, hindi ka man pina-eskwela dito, nagkayod ka lang sarili mo eh. Kinuha mo sa sipag at tiyaga. Ngayon, kawa ka naman na
ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador! Kasi yan ang pinakamataas pagkatapos ng presidente. Ang vice presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok ang presidente. Kasunod doon sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ayaw nga naman, kung pakasira ka sa kanila, na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito You cannot make a pyramid out of separate bricks. Pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema maski lumakad ka dyan. Maski lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. They won't even be interested in you. Dahil nabilin mo ng katotohanan dito sa amin So that is just the point. I'm trying very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sinong pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI. Sino pinakamatanda? May matanda pa ba kay Enrile? Hindi ko alam. Hindi ko alam, ma'am. Probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kayang pangalanan mo ng tanda? Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata ng senador. Kaya, inaangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Magiging ganon yon. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming Senator's Lounge, may gwardya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya mahirap kang, wag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng bubuti sa iyo. Question number 3. Ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na, kaya di ka siguro nag-eskwela sa college. Pagkatapos, natira kayo sa kampo militar at mayroon pa kayong karinderya. O kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganon kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang ugali niyan Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, aliping sa gigilid. Meron aliping namamahay or something like that. He treats us all as his slaves, as his moral and mental and intellectual slaves. Dahil nasanay siya sa mga arte at arrogance ng Secretary of National Defense during martial law. Ngayon, ang dami ng matapang. Ang dami nang insulto kay President Marcos. Nung panahon na yun, katakot lang nila kay President Marcos. Kitang-kita ko Isa na si Enrile. Dahil assistant ako ng Secretary of Justice. Kung minsan natutuwa siya sa akin, pinapaupo niya ako doon sa cabinet meeting para makita ko may tsura ng ibang cabinet. Meron isang cabinet member doon na pag sinabi ni Marcos, itong tatanong sa iyo, nanginginig ka agad. Kaya di ako takot ngayon. Halos buong yatang buhay ng mister mo ay naging major siya hanggat sa nag-retire na siya, no? Nagkakilala ba sila ni Senator Enrile? Nung si Enrile ay Secretary of National Defense or kailanman? Answer. Hindi po. Hindi sila magkakilala. Opo. Meron silang mutual friends. Hindi po. Wala po. Hindi rin. Pero itong si Jaime, na asawa mo, kasangkot iyan sa military coup d'etat
ng pangalan nun ay God Save the Queen, para papatalsik si President Cory Aquino. Hindi ba totoo yan? Hindi ko po alam. Ay, hindi mo alam? Nag-asawa kang taong hindi mo alam? Ay, hindi. Alam ko nagkudita po, pero hindi ko alam kung ano yung mga... Ay, yung kudita, alam mo, kasama siya doon. Opo, syempre command, kung anong utos ng command, di ba? Sinunod nila, pero wala akong alam kung anong queen hong pamagat, hindi ko po alam. Okay. Basta mayroon siyang, sangkot siya sa kudita. Nakulong ba siya doon? Hindi po. Hindi siya nakulong? Opo. Hindi siya nakulong kasama ni Senator Honasan? Ay, hindi po. Ah, hindi totoo Hindi po. yan. Okay. Next question. Ang legal counsel mong si Rene Villa. Interesanto ito ah. Nagbasa ko ng ganito kakapal niyang biodata. I have to say that I've never met a biodata with such unparalleled mediocrity. Oh, sabi nitong Rene Villa, na taga Iloilo yan pero hindi ko kakilala. He said, naging abogado mo, totoo ba yun? Opo. And then he said, nagyuman ka, hindi dahil dito sa mga NGOs, kung hindi dahil sa iyong international trade. Opo, sa Indonesia. Ayon lang, yung coal mining sa Indonesia. Yun lang yun. Opo, tsaka sa iba pa po. Ah, mayroon pa iba. Pero yung coal mining sa Indonesia, hindi nagtagumpay yun, hindi ba? Or hindi Yung- natuloy? Yung tinayo nil bago, pero yung dati pa po, ongoing pa po. At nag-isip ka pa ng trading of carbon credits. Totoo ba yun? Opo. Sinong kausap mo sa trading of carbon credits? Sa US po. Ah, sa Amerika naman. Opo. Ang dami, international personality ka pala. Ang dami mong kausap pa. At ito palagi ang abogado mo. Ngayon, para mo malaman, no? Para hindi mo ako i-underestimate. Nang nag-doctorate ako, kumuha ako ng subject ng international trade law. Walang kabuhay-buhay ang subject na yan. Konting-konti lang kami ang kumukuha. Dahil puno yan ng tariffs, duties, limited resources of the sea and how to apportion them to states, mga away ng mga estado tungkol sa mga unfair competition practices and so on. It's a very highly technical subject. Kaya, dahil sa nakakuha ako ng international trade law, nakipagkaibigan ako sa mga Pilipinong sikat na yun ang kanilang espesyalidad. Ang pinakauna nating eksperto sa international trade law ay si former Chief Justice, former Supreme Court Justice Florentino Feliciano. Dahil naging member pa yan ng International Tribunal on the Law of the Sea. Pagkatapos, si Chief Justice Lourdes Sereno, yun ang kabisado nilang international trade law na yan. Pero kailanman sa buong buhay ko, hindi ko narinig na mayroon palang eksperto ng international trade law, ang pangalan niya si Rene Villa. Ngayon, ito bang si Rene Villa na kinuha mong abogado mo ay nag-graduate with honors ba ito? Di mo alam o ano? Hindi ko po alam. Alright. Kumuha ba ng masters yan sa law? Hindi ko pa rin alam. Oh, paano lang ngayon in-advertise ng sarili niyang he's daw an expert in international trade law, ulit nagtrabaho sa Kuwait, sa Jeddah, at sa Saudi Arabia. In other words, he's just an OFW masquerading as an international trade lawyer. OFW lang siya eh. Ah, pagkatapos sabi niya, kasi mga negosyo ni Mrs. Napoles doon sa Indonesia, doon sa international trade credits, ako ang nag-advise sa kanya. Pero hindi ko alam kung magkano talaga ang pag-aari niya. Hindi ko alam kung ilan ang bangko niya. Hindi niya alam. Pasikat mong tao eh. According to the Securities and Exchange Commission, number of houses owned, 28. Totoo ba yan? Hindi po. Oh, ilan ang bahay mo? Tatatlo? Oh. Ay, konti naman masyado. Eh, nasaan itong the others? Ma'am, may kaso na po kami sa NBI. Sa NBI, sorry po, sa BIR. So, So, doon na lang po namin sasagutin, ma'am. Sorry basta. po. Okay, it's all right. Number of vehicles owned, according to Justice Department, 30. All registered under the JLN Group of Companies or JLN Corporation. Totoo ba yan?
Hindi po. Oh, ilan lang ang sasakyan mo? Ah, 7 po. 7 lang? Number of accounts with banks, 415 accounts with 17 different banks. Ilan lahat? Hindi po, pero I invoke my right ho dahil thank you po. Pero hindi ganun kadami. Alright. Na-exaggerate. No? Pero, sa lahat nito, hindi intindi ito ni Rene Villa who claims to be your lawyer. International trade lawyer daw siya. Ulit naging OFW. Ay di lahat palang mga kasapi ng pamilya natin na OFW, pwede na sila ngayon tawagin ng mga human resource experts or management experts, kung ganyan rin lang, no? Yung abogado mong yon, suspityoso ako doon. Sayang ilong ko pa man din. Catholic ties mo. Is it true that you are close to the former parish priest of Quiapo Church? Opo. Yes. So, tinuruan ka niya o sarili mo, alam mo ang 10 Commandments, hindi ba? Opo. Oh, huwag ko nang ipa-recite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? Opo, ma'am. Oh, naniwala ka bang tama iyon? Opo. And yet you steal. Oh, anong klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment, you shall not tell a lie? Opo. Oh, ngayon lang nagsisinungaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself to be a devout Catholic? Ikaw ba'y debotado pa rin Katoliko? Opo. Ay maniwala ka na lang, magdasal ka na lang ng Diyos pag namatay tayong lahat ay Katoliko. Dahil napakahirap i-forgive yung mga kasalanan na binagbibintang sa pinto mo. Ngayon, question 6. Ito medyo may pagkaligal, no? Mr. Chair, I will try and be very brief because I'm very conscious that I'm using borrowed time. Perpetuation of testimony. Sinabi ko na sa iyo na ang daming senador, ang daming cabinet members, ang daming congressmen who are murderous. They're not just homicidal. They feel like murdering you. Gusto nilang patayin ka. Kasi dyan sa utak mong yan, nandyan ang pagkakasira ng kanilang mga hindi lamang kayamanan, buhay nila, masisira, pati pamilya nila. Kaya importante na masara, na malagyan ng duct tape, yung electrician's tape, ang bibig mo. Yun ang pinapaalala ko sana sa iyo. Alam mo yan, kasi pag pumunta ka dito balot na balot ka, hindi man makita ang mukha mo. At kaya ulitin ko na naman itong punto na ito. Kung sabihin mo ba, ngayon pa lang, ang totoo, mamaya sa aking mga kapwa senador, di wala ka ng problema. Nalaman na ang totoo bakit ka pa nila patayin? Hindi na mamamatay ang testigo mo. Well, anyway. Ngayon, pero, dahil sa pinag-initan ka, pwede na maghingi ka ng protection sa ating rules of court. Yung librong pinakita ko kanina, under Rule 134, tawag doon, perpetuation of testimony. Ibig sabihin, ang testimonya mo o yung kwento mo sa korte, kung anong nangyari, magiging permanente yon, maski wala ka na. Perpetuation of testimony. Una, mag-file ka ng petition sa korte. Pag umabot ka sa korte, nakamo, gusto ko sana na hindi na ako pahintayin pa sa bista na ito. Kung hindi, gusto ko nang sabihin ng aking testimonya o